Sa loob ng opisina, may nagsalitang boses. Anong ibig mong sabihin? Yung estudyanteng si Shen Yuan, gusto niyang mag-invest sa entrepreneurship base, sagot ni Secretary Lu habang tumango. Tama po iyon. Ang nagtanong ay si Secretary Kung Zhangping mula sa school committee. Mabilis niyang inusisa. Siya ba ang homeroom teacher? Nakipag-ugnayan ka na ba sa kanya? Agad na sumagot si Secretary Lu, hindi pa. Pinapadala ko na ang request para sa application materials, pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang sagot. Napakunot-noo si Kung Zhangping at nagpaalala. Dahil inaasikaso na natin ito, kailangan malinaw ang lahat ng detalye tungkol sa kanya. Hindi pwedeng bara-bara ang desisyon. Agad na yumukod si Secretary Lu at may pagsisising sinabi. Tama kayo, Secretary Kung. Dapat talaga ay iwasan ang kapabayaan. Paano po kung ako na lang ang makipag-ugnayan sa kanya ng maaga? Iniangat ni Secretary Kung Zhangping ang kanyang kamay at kalmadong sinabi. Huwag muna, hindi pa rin tayo dapat maging padalos-dalos at baka ma-alerto siya. Mamayang hapon ay magkakaroon tayo ng preliminary meeting, gusto kong isama ang teacher. Napakunot-noo si Secretary Lu at nagtanong. Kailangan pa ba kayo mismo ang makipagkita? Estudyante lang naman si Shen Yuan, parang masyado ng engrandi ito. Lumipat ang eksena sa dormitory ng mga lalaki, 5:00 ng hapon. Isang estudyanteng lalaki ang naglagay ng cellphone sa harap ni Shen Yuan. Shen Yuan, matagal ko nang kinakausap si Tian Yuping sa WeChat. Tulungan mo naman akong i-estimate, gaano pa kaya katagal bago ko siya mapasagot. Kinuha ni Shen Yuan ang telepono at binasa ang palitan ng mensahe. Mababaw lang ang nilalaman. Magandang umaga, gusto mo bang dalhan kita ng almusal? Hindi. Umulan ngayon, huwag mong kalimutang magdala ng payong. Okay, good night. Huwag mong babaan masyado ang AC sa dorm. Kumot ka rin ha. Okay, saan mo gustong pumunta sa weekend? Gusto mo sa Yalu Mountain? We'll see then. Di ka masyadong kumain ngayon. Masama ba pakiramdam mo? Gusto mo ba ng gamot? Ngunit sumagot lang ang babae ng hindi. Napailing na lang si Shen Yuan. Ang kuya ko talaga, sobrang persistent. 3 taon na, wala pa ring progress. Mayabang pang sabi ng lalaki. Third bro, anong tingin mo? Sumagot na siya sa lahat ng messages ko ngayon Ibang-iba na kumpara dati na sin zone lang. Malinaw na, humandar na ang progress bar. Tahimik na ibinalik ni Shen Yuan ang telepono. Kung ganyan mo talaga tinitingnan yan, edi sige. Basta masaya ka. Tumayo siya ng bahagya at seryosong sinabi. Magpaturo ka na lang kay Lau Kao. Sumilip si Huang Haibao kay Lau Kao. Si Lau Kao, birhen pa yun. Anong alam niya? Third bro, ikaw ang pinaka-experience dito sa dorm. Naiinis na tumingin si Lau Kao. Kuya, wala naman akong ginagawang masama sa iyo Pero bumaling ulit si Huang Haibao kay Shen Yuan at mayabang na sinabi. At least sumasagot na siya sa messages ko, at pumayag pa siyang lumabas this weekend. Ibig sabihin nun, lumalambot na siya. Sige na third bro, magsalita ka na. Napakamot ulo na lang si Shen Yuan, ngumiti, at sinabi. Tama ka, tama ka. Napatalon sa tuwa si Huang Haibao. Damn, pag si third bro na ang nagsabi, ibig sabihin totoo na to. Ayos. Nahihiya lang si Shen Yuan. Hayop, grabe, ang nakakataas ng posisyon sa school, sobrang nakakatakot talaga. Biglang may kumatok sa pinto. Nagkakamot ng puwet habang papalapit, reklamo ni Huang Haibao. Sino ba yan? Ang ingay mo Pagbukas ng pinto, gulat na gulat siya sa nakita. Nandoon sina Secretary Kung, Secretary Lu, at si Professor Lee. Nataranta si Huang Haibao. Ano pong ginagawa niyo dito sa dorm namin? Nahihiyang tanong ni Professor Lee. Andyan ba si Shen Yuan? Oo, andito siya, sagot ni Huang Haibao at pinapasok ang 3. Hayop, silang 3 pa talaga. Para kay Shen Yuan, may nalabag ba siyang batas sa langit? Samantala, nagkagulo ang mga estudyante sa labas. 2 school officials ang nasa dorm.
Anong meron? Sumagot ang isang estudyante. Para kay Shen Yuan daw. Wala nang ang pera ang pamilya niya, pero bumili pa ng kotse at may kadate pa raw off-campus. Malamang may illegal na ginagawa yun. Biglang sumingit si Zhang Fang. Sigurado yan. Kung hindi, saan siya kumukuha ng ganong kalaking pera? May malaki talagang isyo dyan. May lumapit sa pinto nila Shen Yuan at tinanong si Zhang Fang. Fang bro, anong meron talaga? May alam ka ba? Sagot ni Zhang Fang. Madumi pinanggagalingan ng pera ni Shen Yuan. Normal lang napuntahan siya ng mga opisyal. Malamang ini-hold na nila siya hanggang dumating ang pulis. Narinig ito ni Huang Haibao kaya sumilip siya at pasiga. Wala kang hiya, Zhang Fang. Tigilan mo nga ang mga walang basehang chismis. Ngunit ngumisi lang si Zhang Fang. Tingnan na lang natin kung tama ako o hindi. Sa loob ng kwarto, nang makalapit na ang mga bisita, agad ipinakilala ni Professor Lee ang kanyang mga kasama. Shen Yuan, sila si Secretary Kung at Secretary Lu mula sa Student Committee. Tumayo si Shen Yuan, ngumiti, at bumati. Hello, Secretary Kung. Itinaas ni Secretary Kung ang kanyang kamay at ngumiti. Shen Yuan, ako si Kung Zhangping mula sa committee. May oras ka ba mamayang gabi? Gusto ka sana naming ayain kumain. Oo naman, masayang sagot ni Shen Yuan. Natuwa si Secretary Kung. Sige, i-reserve ko na ang restaurant. Medyo late na rin. Fair na para mapag-usapan natin ng maayos ang tungkol sa entrepreneurship base. Sabay-sabay silang lumabas, naiwan ang mga estudyanteng nagtataka. Kung titignan mo sila, parang hindi naman pang-investigation ang dating. Para silang tumatanggap ng VIP visitor. Ninas si Zhang Fang. Naku, pinagtatakpan lang nila si Shen Yuan. Kita nyo naman sa balita, pag hinuli ang bigatin, nilalagyan pa ng itim na hood ang ulo. Lumabas ulit si Huang Haibao at sagot. Sabihin na lang nating undercover agent si Third Bro. 2 secretary pa ang nag-imbita sa kanya para mag-dinner. Di mo in-expect yun, no? Gulat na sabi ng estudyante. 2 secretary para lang kay Shen Yuan. Grabe, sobrang bigatin na talaga. Lalo pang ininas ni Huang Haibao si Zhang Fang. Siguradong may malaking ginawa si Shen Yuan para ang mga leader ng school, halos magmakaawa na para lang siya makasama. Wala nang naisagot si Zhang Fang sa sobrang inis. Sabi ng estudyante, si Shen Yuan, nakakatakot. Hindi na talaga siya kapantay natin. Lumipat ang eksena sa Nanjing Restaurant. Masayang nag-uusap na silang lahat. Unang nagsalita si Secretary Kung. Shen Yuan, sige nga, ikwento mo na ang plano mo pati ang mga requirements mo. Gusto kong lubos na maintindihan ang gusto mong gawin. Kalmado ang sagot ni Shen Yuan. Secretary Kung mag-i-invest ako, may mga kondisyon akong kailangang matupad. Siyempre, hindi ito magdudulot ng anumang abala o pagkalugi sa school. Sige lang, huwag kang mahiya. Sagot ni Secretary Kung. Secretary, gusto ko ng full autonomy. Ibig sabihin, ako ang magdedesisyon kung sino ang bibigyan ng investment at kung magkano. Hindi pwedeng makialam ang school sa mga desisyong yun. Nagalit si Secretary Lu. Anong sabi mo? Hindi ganun ang sistema. Tumayo si Secretary Kung para awatin si Secretary Lu. Maingat niyang sinabi, Shen Yuan, ang University Entrepreneurship Base ay maraming sangkot, lalo na kapag kabilang na ang Education Bureau. Kahit pa galing lahat ng pondo sa mga investors, komplikado pa rin. Noon, pati ang mga dating principal ay kailangang isaalang-alang ang success rate ng mga estudyante sa programang yun. Kalmado lang si Shen Yuan habang hawak ang kanyang baso ng alak. Secretary, sagot niya, kung walang pondo, ang usapan tungkol sa success rate ay puro salita lang. Pwede niyo akong ituring na aktwal na nangangasiwa ng base. Ang tagumpay ay nakadepende kung kikita ang mga estudyanteng tinutulungan. At dahil ako ang nag-i-invest, natural lang na gusto kong kumita sila. Iisa lang naman ang layunin natin. Sabay lapit ng baso sa labi at uminom ng alak si Shen Yuan. Sa isip niya, seryoso akong nagsasalita.
Ang misyon ng system ay tulungan akong magtatag ng bagong industriya at reputasyon, at dahan-daang gawing tycoon. Sa hinaharap, kakailanganin ko ng maraming profesional para pamahalaan ang napakalaking industriyang ito. Bakit hindi ko gamitin ang base ngayon para sanayin ang core team ko? At higit sa lahat, kailangan ng system ang maraming female NPCs. Sa totoo lang, mas madali ang mga college girls kaysa sa mga babae sa labas. At dito sa school natin, kilala itong may pinakamagagandang estudyante sa buong Star City. Sabi ni Secretary Kung, tungkol sa request mo, kailangan ko munang ikonsulta ito sa mga leader ng Education Bureau. Masayang tumango si Shen Yuan at nag-toast sila. Habang nagtutunggaan ng baso at umaagos ang alak, natapos din ang hapunan bandang hating gabi. Paglabas ng restaurant, sumakay na si Secretary Kung sa sasakyan. Bago umalis, sinabi niya kay Professor Lee, nakainom si Shen Yuan, hindi siya pwedeng magmaneho. Ihatid mo na lang sila pauwi. Mauna na kami. Umalis ang sasakyan, at sumakay naman si Shen Yuan at Professor Lee sa SUV ni Shen Yuan. Maluwag ang kotse mo puna ni Professor Lee. Nagsawa na ako sa mga sedan, sagot ni Shen Yuan. Kaya ngayon, sinubukan ko namang mag-SUV. Biglang tumunog ang telepono ni Professor Lee. Sinagot niya agad. Hello, Li Meng. Nagpalit ka ng shift at hindi makakatulong sa paglipat. Ayos lang. Nakapag-ayos na rin ako ng mover. Sige, may lakad pa ako ngayon. Tawagan na lang kita ulit. Tumingin si Shen Yuan. Maglilipat ka, Professor. Oo, sa loob ng ilang araw. Wala na yung kontrata sa dati kong tinitirhan. Yung lilipatan namin ngayon, nirentahan ng guardian ko at ako. Gusto mong tulungan kita? Tanong ni Shen Yuan. Ngunit tumanggi si Professor Lee. Hindi bagay. Bago pa lang ang kotse mo, tapos tutulungan mo lang ako sa paglipat. Nakangiti si Shen Yuan. Walang kaso yun. Ang kotse ay gamit lang. Kung nagpapasikat sa mga estudyante, okay na rin. Nakakahiya naman. Marami pa kaming kailangang bilhin ng hiwa-hiwalay, sabi ni Professor Lee. Halika na, Professor. Wag mo nang iwasan, sagot ni Shen Yuan. Estudyante mo ako. Ang tumulong sayo, hindi na malaking bagay. Wala nang nagawa si Professor Lee. Namula siya habang tinatitigan si Shen Yuan. Ang mukha ni Shen Yuan ay payat pero may matalim na features. Kung tatanggalin ang pagkakakilanlan niyang estudyante at titingnan bilang isang lalaki, medyo gwapo rin siya. Bigla siyang napaisip. Sandali, ganito siya magsalita, nag-aalok pang tumulong, tapos tugma sa mga pahiwatig noon. Ibig sabihin, may gusto nga siya sa akin. Tungkol doon sa bag, sabi niya dati fake lang yun. Pero base sa financial status niya, malamang totoo yun. Tumingin siya kay Shen Yuan. Naalala mo ba yung bag na binigay mo sakin dati? Yep, sagot ni Shen Yuan. Bakit? Sabi mo dati, replica lang daw. Ngumiti si Shen Yuan. Genuine talaga yun. Pero hindi na mahalaga. Isang estudyanteng hindi kapos sa pera, nagbigay ng regalo sa teacher na gusto niya. Namula si Professor Lee, pero hindi pa tapos si Shen Yuan, ibig kong sabihin, bilang respeto sa guro. So, tungkol saan ang bag? Hindi makatingin si Professor Lee. Sa isip niya, tama nga. Pero hindi ito tama. Una, mas matanda ako. Pangalawa, guro at estudyante kami. Teka, Shen Yuan, tawag niya. Pero pinigilan siya nito, tama na yon. Mag-drive ka na, Professor. Hindi mo na kailangang magsabi ng tinatanggihan ko. Kasi kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa tirahan ni Professor Lee. Tinanong siya ni Professor Lee, matutulog ka ba sa bahay ninyo ngayong gabi? Umiling si Shen Yuan, wala nang kwarto para sakin sa itaas. Babalik na lang ako sa dorm. Lumapit si Professor Lee at iniabot sa kanya ang susi ng kotse. Dito ko na ipapark ang sasakyan mo. Balikan mo na lang bukas. Heto, ang susi. Lumapit si Shen Yuan para kunin ang susi, ngunit habang inaabot ito, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Professor Lee.
Napatingin si Professor Lee sa kanya, at sa gulat, hindi siya makagalaw. Parang naging estatwa sa sobrang pagkabigla sa ginawa ni Shen Yuan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, malapit, tahimik, at ng tensyon. I got so much more.